buuan po ng ating gawain ngayong pong umaga. And this is confirmed by our message for this morning. So before we open the Word of God, tayo pong lahat tumayo. Let's go to the Lord in prayer. So this morning, we want to receive the greatest comfort and encouragement and challenge from knowing who God is. So lumago po tayo ngayong umaga sa ating pagkilala sa Panginoon Diyos sa pamagitan ng Kanya pong salita. So let's pray silently for a few moments before we go to the Word of God. So let us pray. Amen. Habang tayo po ay nakatayo, let's turn our Bibles to Colossians chapter 1. Colossians 1:16 and 17. At kung meron po kayong Bible this morning, as we open to Colossians 1, may I invite you to read this with me. So may I begin in verse 15, and we will read hanggang verse to keep it just in context, and although the main verses I would like to deal with is 16 and 17, basahin na po natin mula 15 hanggang 19, okay? So Colossians 1:15 up to verse 19. And this begins with who is the image of the invisible God. Alright? So, will you read with me? Sabay-sabay po tayo using the English, the King James Bible. Okay? Colossians 1:15 to 19. Ready? Begin. Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature? For by Him were all things created, that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers. All things were created by Him and for Him. And He is before all things, and by Him all things consist. And He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn of the dead, that in all things He might have preeminence. For it pleased the Father that in Him should all fullness dwell. Please also open back to Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1. Verse 3 hanggang verse 6. So, ganun din po. Basahin po natin sabay-sabay. Ephesians chapter 1, verse 3 to 6. Blessed be the God and Father. Ready? Begin. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ, according to us chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will, to the praise of the glory of His grace,
wherein He hath made us accepted in the Beloved. Thank you. You may take your seats. Okay, so as I've said at the start, so parang pinagtutugma po ng Panginoon ang ating pong mga salita at papuri sa Kanya. We have read from Romans, the part in verse 28, chapter 8. All things work together for good to them that love God. So we believe that. And also we sang kanina po before the message, before the offering, His way is perfect. So I think not that it was not coincidence na ito po ay awitin natin at basahin po natin, because this morning I'd like to speak about God's sovereignty. This verse in Colossians was our theme in the camp no April 7 to 11. Diba? So naalala niyo yun, yung mga young people. All things were made by Him and for Him. And recently I attended a pastor's conference, and the theme is about God's sovereignty. So yung binibigay ko po sa inyo ngayong umaga ay mga bagay din po na tinanggap ko rin these past few weeks. So mahalaga po na hindi lamang po natin naiintindihan, kundi tinatanggap din po natin. Ano ba ang Diyos? Ano ba yung pinakamahalagang katangian ng Diyos? Kung bakit ang Diyos ay Diyos? At kung wala po itong katangiang ito sa Kanya, hindi ho siya magiging Panginoon. At yan nga po, yung pong prinsipyo na dahil siya po ay Diyos, He rules over all things. He is in not just control, but absolute control over all things. So tinatawag po natin siya bilang isang Panginoon as Lord, King, Hari po, and not just in title, but in reality, ay pinapangatawanan po ng Panginoon Diyos ito pong bagay na ito, that siya po ang nasusunod sa lahat ng bagay. He is sovereign. And we read that. Of course, we do not find the exact word, but we see that He is the creator of all things. And we read sa Colossians po, that He has preeminence, And so those things tell us that He is sovereign. So ginagawa po ng Panginoon ayon sa Kanyang kapangyarihan kung ano po ang gusto Niya. So He does what He wants according to His pleasure. So hindi dahil gusto mo, hindi dahil gusto nila, kung ano po ang kagustuhan niya. So it's not about you and me. We are not the reason. Okay? Kahit anong pilit po natin na ilagay ang ating sarili sa sentro ng nilikha ng Panginoon Diyos, we are not the reason. His decrees, however, are not arbitrary. It doesn't mean po na ginagawa niya lang dahil gusto niya lang, para masabi lang na masunod yung kaganyang kagustuhan. But His sovereignty is also a manifestation of His
eternal goodness, and wisdom. So masasabi po natin na bagamat ginagawa po lahat ng Diyos ang lahat ng gusto niya para sa kanyang kalwalhatian, totoo pa rin yung Romans 8:28, all things work together for our good, to them that love God, to them who are the called according to His purpose. And because God is God, He is the only one who is wise. Yun po ang pagtatapos ni Pablo sa Romans 16:27 nung sinabi niya po, to the only wise, to God only wise, be glory through Jesus Christ forever. Amen. So ang Diyos lamang po ang siyang pwedeng makapag-angkin ng karunungan, ng wisdom. Because ang Panginoon po ay hindi lamang siya makapangyarihan, kundi alam niya ang lahat ng bagay that are actual, that are possible. And so sa paggawa niya po ng mga desisyon, sa kanya pong mga decrees, ibig sabihin po He is aware of all possible options. Simply because He knows all things. And that is not simply just knowledge, of course. Kasi marami po mga tao na brilliant, pero mga mangmang. They have so much knowledge, so much information, pero walang wisdom. Mali-mali pa rin ang mga desisyon nila, kahit sila po ay napakadunong. Pero ang Diyos po, since walang bagay po na hindi niya alam, therefore, He chooses the best possible decision na kanya po magagawa. So, ibig sabihin po, para sa atin po, para tayo po yung magkaroon ng wisdom sa buhay po natin, sundin na lang natin kung ano yung sinasabi ng Diyos. And for us, wisdom means trusting God. Kung ano yung sinasabi niya sa kanyang salita. Pero makikita po natin, mga minamahal, ginagawa po ng Diyos as sovereign kung ano po yung gusto niya. Pinapakita niya po yung kanyang kabutihan sa pamamagitan nito. It is a showcase of His eternal wisdom. Pero patunayan po natin. Okay, so ano ba ang katibayan that God is sovereign? First of all, He is sovereign in creation. Siya po ang lumikha ng lahat ng bagay. Kaya po masasabi po natin na siya ay ang dapat masunod sa lahat ng bagay. Wherein in fact, kahit hindi niya nilikha ang anumang bagay, if He does not want to create us, He is still sovereign. So, basahin po natin muli dito sa Colossians chapter 1. Yung sinasabi po rito sa verse 16, for by Him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether there be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by Him and for Him. So we see there's a difference sa conjunction po rito, heaven and earth, visible and invisible. So magkaiba po yung heaven sa earth. Of course, yung visible iba sa invisible. And thrones or powers or dominions or principalities. So yan po yung magkakaugnay, magkakapareho po yung mga bagay na yan. So makikita po natin, mga minamahal, sino ba ang tinutukoy po rito? It is God. But sinasabi ito, who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. He's speaking about here, Jesus Christ. Siya po ang binabanggit po rito, na siya pong lumikha ng lahat ng bagay. Ang ating Panginoong Yesus. And as John said, all things were made by Him. And without Him was not anything made that was made. You see, meron pong aral, meron pong mga
nagtuturo ng maling doktrina na si Jesus daw ay nilikha ng Ama. Siya ay nilikha ng Diyos. At inuunawa po nila ito pong verse 15 as meaning that the firstborn of every creature. And in verse 18, He is the head of the body, the church, the beginning, the firstborn from the dead. So dito po makikita po natin, kung ibabase lamang po natin sa verse na ito, maaaring sabihin nga natin, okay, hindi nga Diyos, hindi nga Panginoon si Jesus. Kung uunawain po natin ang mga talatang ito na nagsasabi po sa atin na siya po ay, firstborn of every creature. Of course, malinaw po ang aral po patungkol sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesus. Ay napakalinaw po. He is the Almighty. Okay? Of Revelation chapter 1 verse 7. Pero makikita po natin, kung intindihin po natin ito pong mga talatang ito, it speaks of His uniqueness. And truly our God is not like any other God, who are not gods, by the way. Our God is unique. He is one in 3 persons. At yung kanya pong uniqueness po rito, ng ating Panginoong Hesus, ay makikita po rito sa salitang firstborn. Okay, dito ho natin makikita yung salitang, makukuha yung salitang prototype. Pag sabihin natin prototype, wala nang iba, yan lang talaga. Yan ay unique. And that is what our Lord Jesus Christ is. He became like us. Okay? Siya po ay tunay na tao, pero at the same time, siya po ay 100% God. And there is nobody like our Lord Jesus Christ. So yung idea po ng firstborn is not first created, but it means He is prototype. Yung beginning, hindi ibig sabihin na meron siyang simula, but yung salitang ginamit po rito, arche, which means source. So He is the beginning or source of all things. Siya po ang pinanggalingan ng lahat ng bagay. So pansinin po natin yung specific na binanggit po rito, all things. So pag sinabi natin all things, ibig sabihin, all things. Huwag ka na mag-isip kung ano pa yung hindi kasama sa all things. Kasi pag sinabing all things, wala kang maiisip na bagay na hindi kasama dun sa all things. But sinabi ni Pablo, saan ba itong all things? In heaven and in earth, whether visible and invisible. So meron pong dalawang klaseng mundo na alam po natin, yung nakikita po natin, at yung daigdig na hindi ho natin nakikita, which is invisible. First of all, there is the material world, the physical world, that we can sense. But there's also a spiritual world na hindi ho natin nakikita. Now, hindi pa ho natin nakikita ang lahat ng physical and material world. Okay? Hindi pa natin nakikita yung simula sa pinakamaliit na atom at pwede mo pang hatiin yan, Hindi pa natin nakikita yung pinakamalayong dako ng universe, yung pinakamalaking star, okay, that is distant. So we have not seen it all, but that involves things that are visible, things that are in heaven, and things that are on earth. Meron din po mga bagay na hindi po natin nakikita in this world and in the invisible world. Yung po mga binabanggit po rito na thrones, dominions, principalities, and powers. Ang tinutukoy po rito ay mga angelic
beings. Nakasama po rito, of course, yung good angels and bad angels. Okay? And Satan himself. Sila po ay, ang tinutukoy po rito, yung mga thrones, dominions. Of course, kasama rin din po dito, yung mga authorities dito sa mundo, yung mga leaders, mga presidente, mga hari. Kasama po dyan ang thrones, kingdoms, and dominions. But make no mistake about it, in the spiritual world, meron din pong hierarchy. At ang Colossians po, binabanggit po rito, although it's quite similar with the content of Ephesians, it's about Jesus Christ being the head of the church. While in Ephesians, it speaks about the church as the body of Christ. Pero tingnan po natin dito, sino ba ang Panginoong Yesus? Hindi po siya kasama dun sa hierarchy of thrones, dominions, principalities, and powers. Hindi po siya pwedeng maging kabilang dun kasi siya ang gumawa ng mga posisyon na yun. Siya ang nagbigay ng kapangyarihan sa mga may kapangyarihan po ngayon. To those who are leaders, to those who are in authority. Mga minamahal, ang kapangyarihan po ng dyablo saan galing? Sa Diyos. Ang kapangyarihan po ni Satanas, sino po nagbigay sa kanya? Ang Panginoong Jesus ang nagbigay sa kanya. And so kung mababaw po ang pag-iisip natin, paano yun? Pero hindi ho natin pwedeng sabihin na sila po ay, exclusive at magkapantay at magkahiwalay. Dahil ang lahat ng kapangyarihan, saan magaling? Satan is the usurper. Men can usurp God's authority, pero just the same, lahat po ng kapangyarihan ay galing sa Diyos. Wala hong anumang bagay na kalakasan o authority, kapangyarihan na hindi po ibinigay ng Diyos sa tao o sa anghel o sa spirito. Kasi meron pong mga paniniwala, meron pong aral nung panahon po ni Pablo, na si Jesus ay isa lamang sa mga intermediaries or hierarchy na dapat mong lapitan kung meron kang pangangailangan. Diba? So in other words, parang sa superstition sa panahon natin ngayon, diba? Kung may kailangan ka, okay, lumapit ka kay St. Jude. Okay? Kasi siya ang in charge doon. Okay? Pag kinagat ka ng aso, lumapit ka dito. Okay? Sa kanya ka lumapit. Huwag ka lumapit sa akin. Kasi hindi ko naman trabaho yan eh. Mga minamahal, mali po yun. Kasi ang lahat ng bagay po, inilagay ng Diyos sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. He is, He's not part, of that thrones and dominions and principalities and powers. He is the one who created and gave the right to those people. And so mga minamahal, that we may say that even the demons and the evil spirit acknowledge the sovereignty of God. Di ba sabi ni Jesus sa mga demonyo, umalis kayo dyan, lumayas kayo. Anong gagawin ng masamang espiritu? Isipin ko muna. Hindi po. Instantly, susunod po yan. Pag sinabi ng Panginoon sa maingay na bagyo at dagat, tumahimik kayo. Tatahimik po yan. Nasa Kanya po ang kapangyarihan, ang karapatan over all things and power. So kaya po natin masasabi, mga minamahal, that, we know. We don't just think or hope. But indeed, God, through our Lord Jesus Christ, is sovereign. And He is in absolute control over all things. And that His way is perfect. Pero ang tanong, okay, ito ngayon ang mahirap na kung isipin po natin. At ito po ay napakinggan ko, itong katanungan ito doon sa natin ng kong conference.
Kung meron Diyos, bakit merong sakit? Bakit merong kasamaan? Why is there sin? Why is there death? Meron bang Diyos? Pumunta ka, sabi, sa Children's Hospital. No, pumunta ka sa ICU. Nakikita mo na may mga bata doon na wala namang kasalanan. May sakit. Nahihirapan. Namamatay. May Diyos ba? Bakit pinapabayaan niya itong mga batang ito na walang kamuang-muang? Kaya meron pong mga, they build their case on that. Kung meron Diyos, di dapat walang mga bata sa ospital. Kasi wala naman silang kasalanan. Bakit sila nagkakasakit? Di ba? Bakit sila namamatay? Tulad nung isang kaibigan namin pastor, meron siyang isang anak na babae na merong disability. At nung nakakapag-isip na siya, hindi siya makalakad, tinanong niya sa daddy niya, sa pastor. Daddy, sabi niya, tamo tatawa nga kami kasi mahirap lang kami para sa akin, daddy. Daddy, bakit ako ganito? Why? Hindi ako makalakad. Bakit ako iba sa ibang mga bata? If God is in absolute control of all things, then ito lang pong option natin. Number 1, God is malignant. Ibig sabihin, kaya niya palang tulungan, hindi niya ginagawa. Masama siya. Diyos siya, makapangyarihan, pero hindi niya ginagawa, hindi niya gustong gawin yung mabuting bagay para sa kanila. Therefore, He is evil. At doon po nawawala yung distinction between good and evil. Pero kung ang Diyos po ay mabait at gusto niyang tulungan, pero hindi niya kaya, He is weak. He is not all-powerful. Alam niyo po, napakahirap sagutin po yung bagay na yan. Pero alam niyo po kung ano sabi nung daddy na pastor sa anak niya. God has a reason. God has a plan. God has a reason. And I would say po, if I may add to that, yung kanya pong plano, may plano ang Diyos para sa atin. And it is based on His purpose. For His ultimate pleasure. Para po sa kanyang kasiyahan at kaluwalhatian. We question God sometimes. Why did He make us this way? Diba? Kung ang Diyos po ay mabuti at kaya niyang gawin ang lahat ng bagay, bakit ganito ang pagkakalikha sa atin? Una po sa lahat, iba po tayo sa Diyos. Hindi ho tayo Diyos. God is not man. God is different from us. So we could not possibly possess all the goodness, for we are not suitable for that. At bagamat tayo po iba sa Diyos, alam niyo po mga minamahal, kung bakit tayo nilikha ng Diyos ng ganito, is because God made us also unique from each other. Nakikita ko po rito mga minamahal, is that no two individuals are exactly the same. Di ba? Meron ka bang makikita na isang tao na exactly kamukha mo talaga? Siguro sa mukha, pwede. Okay. Pero eksakto, parehong-pareho kayo to the DNA and fingerprint? Wala po. God made us different from Himself, but He also made us unique from each other. At napakarunong po ng ating Panginoon Diyos. Okay? Wala pong dalawang taong nabuhay sa mundong ito who are exactly
the same. And therefore, we say that we are fearfully, as David said, fearfully and wonderfully made. Pero ano po ba tayo? Iba tayo sa mga hayop. Tayo po ay tao. Nilikha po tayo ng Diyos in His image and likeness. We are not animals. We are not God, of course, but we are not also like the other creatures. At ito po isang bagay, no, na nakakatuwa na binigay ng Diyos to allow that uniqueness of us as individuals is that He created us. Maliban po kay Adan at Eva, He created each of us through our parents. Okay? Kasi lahat tayo merong butas sa ang tawag dito? Navel. Sa Tagalog, ano yun? Pusod. Okay. Yun, nasiyabi ko. Pusod. Okay. Si Adan ba may pusod? Hindi ko alam pero hindi naman kasi siya pinanganak na pinutol yung niya, he was created, when God spoke and breathed life, into the dust of the earth. Pero isipin niyo po mga minamahal, nilikha tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga magulang. Hindi ho tayo nag-evolve. Okay? Neither are we cloned. Di ba? Pag clone, di ba? Sabi nila, theoretically, galing sa isang parent at parang Xerox copy. Pare-pareho. Di ba? Eksakto. Hindi ho ganun ang ginawa ng Diyos sa atin. Tayo po, ay larawan ng Diyos. Pero bawat isa din po sa atin, ay larawan ng ating mga magulang. Okay? At sila ay larawan din. Nakuha nila yung katangian ng mga magulang na nauna sa kanila, and so on and so forth, so that none of us are alike. Diba? None of us are identical. Tulad ng mga anak ko, if I may use this as an example to embarrass them once again, but sinasabi ko po sa inyo na meron akong anak na kamukha ko, pero kaugali ni Cynthia. Meron namang kamukha niya, kaugali ko naman. Okay? So wala akong yung eksakto na na kapareho ko. Okay? Each one has their unique characteristic na nakuha po nila sa amin bilang kanilang mga magulang. So, having said that po mga minamahal, okay? Kung titingnan po natin yung kapansanan o yung pagkakasakit as a defect, o pagkakamali po sa design ng Panginoon. Hindi ho natin kilala ang Diyos. Marunong po ang Diyos. Para sa isang bata na hindi makalakad, may plano ang Diyos kung bakit ginawa siyang ganun. May plano ang Diyos kung bakit ikaw ay pinanganak sa ganito at ganitong pamilya. May plano ang Diyos kung bakit siya ang napangasawa mo at hindi ang ibang tao. May plano ang Diyos kung bakit ikaw ay, pinanganak dito sa bansang ito. May plano ang Diyos kung bakit yung kulay ng buhok mo ay, ganyan. Yung race, yung gender. God has a plan. But we must not depart from the basic design na ginawa ng Diyos para sa tao. And what is God's design for us? In the beginning, sinasabi po sa atin, in the beginning, God created man. Ano po? Male and female. That is where we get our basic design and our uniqueness. The sovereign God has a plan kung bakit tayo ay pinanganak na ganito. Isang babae, isang lalaki, isang, kung ano man po ang katangian, pagkakaiba po natin. Pero alam niyo po, marami po mga tao, hindi masaya kung ano po sila. Hindi masaya doon sa plano, sa design na binigay ng Diyos para sa kanila. Di ba?
Hindi tayo pumili ng ating magulang. And in reality, hindi rin tayo ang pumipili sa mga kasama po natin sa buhay. Kung ang gusto ng Diyos, meron tayong makasama sa buhay as a spouse or a husband or wife. Okay? At hindi rin po nagkamali ang Diyos na ikaw ay ginawa kang lalaki o ginawa kang babae. Kasi meron po mga taong sa ngayon, iniisip nila, that is an option. That is a preference. Hindi ho natin makikita yan. Sa dinesign ng Panginoon nung nilikha niya po ang tao. There is no, you can't and should not attempt to change that, mga minamahal. Kung paano po tayo nilikha ng Panginoon Diyos. At tayo po, we are living in a dangerous, perilous times in which gustong baguhin ng mga tao, yung plano, yung design ng Diyos para sa pamilya, para sa marriage. They want to change, meron mga nagpapa, sex change. Okay? O kung hindi man, sinasabi nila na this is their preference. At least they're honest na sinasabi nila, ito yung gusto ko. Okay? Hindi niya sinasabing, ginawa ko ng Diyos na ganito. Hindi po. This is what I want. At ito po hindi magiging mahasay po natin, simply changing, your gender. Meron po ang kausap ngayong week, na he's talking about some insurance. Sabi niya, ikaw kung gusto mong magpa-insured, ganito yan. Okay? Pag kasama rito yung Botox, liposuction, okay? Ano pa ba? Plastic surgery, nose lip, okay. Medical po yun, Pero sabi niya, yung sex change, hindi pwede. Kasi mahal yun eh. So, ibig sabihin, sa pangunawa ng maraming mga tao, this is just cosmetic. This is just, they're not happy, with what they are, and the way that they look. Pero make no mistake about it, mga minamahal. Ang pagiging babae po natin o lalaki po natin ay mas malalim pa sa physical. Tingnan mo ang sarili mo sa salamin at sabihin mo na napakaganda ko kung babae ka, okay? At ako ay unique na ginawa ng Panginoon. And you know why? That is a result of God's sovereign wisdom and goodness in your life. Alam nyo, kung hindi natin kayang tanggapin yung basic design ng Panginoon para sa atin as human beings, you cannot accept iba pa mga bagay. Hindi ka magiging masaya na tanggapin na, kaya pala ako ganito, merong plano ang Diyos. Hindi mo kayang tanggapin yan. Kung yung basic design pa lamang, yung palang ayaw mo nang kilalanin o tanggapin. So, masasabi po natin mga minamahal, God is sovereign in creation because He has a plan and a purpose for making us what we are. He created all things. But also, He is sovereign in salvation. Sa kaligtasan po. Nabasa po natin yan at basahin natin muli sa Ephesians chapter 1. Verse 3, Blessed be the God and our Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will,
to the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the Beloved. So sinasabi po rito, mga minamahal, napakalinaw po na tayo po ay pinagpala ng Panginoon with all spiritual blessings by choosing us in Him and predestinating us in Him in love to the adoption of children. At ang basehan po ng lahat ng mga bagay nito is according to the good pleasure of His will. And the ultimate goal is to the glory, to the praise of the glory of His grace. Mahalaga po ang pangangailangan natin. Ayaw ng Diyos na mapahamak po tayo. Pero ang ultimate goal po, mga minamahal, ang gusto pong mangyari ng Diyos is that He may receive the glory na para po at dapat lamang na para sa Kanya. So ito lang po masasabi ko po sa inyo, hindi po natin pinili kung ano tayo, kung sino tayo, what we are physically. We did not choose our parents. Ultimately, we do not choose, our spouse. Hindi po natin pinili kung anong kulay ng balat po natin or our race. And many other things na wala po sa kapangyarihan po natin. So bakit kaya natin iniisip, mga minamahal, na hinayaan tayo ng Diyos na piliin yung eternal destiny po natin? Hindi ba mas mahalaga yon? Hindi po, mga minamahal, hindi ho sa atin nakasalalay our eternal destiny. Because in fact, sinasabi po, not just before we are born, but before the foundation of the world, bago pa man nilikhain ang mundo, creation, universe, He has, sinasabi po rito, predestinated us to the adoption of children by Jesus Christ. So, nasabi po rito, in love, He knew us. Hindi lamang nakita niya kung ano tayo, nakilala niya po tayo, but like, yung understanding po, Adam knew his wife, it means na meron pong intimacy in that choice. And there is love, And so, mga minamahal, bago po natin makilala ang Diyos, kilala niya na tayo. Bago pa man natin mahalin ang Diyos, minahal niya na tayo. Bago pa man natin piliin ang Diyos, pinili niya na tayo. Before we accepted Him, He accepted us. Tinanggap niya na po tayo, mga minamahal. And so makikita po natin, pagdating po sa kaligtasan, wala hong trial and error, hit and miss, o baka sakali. God is sovereign in salvation. He is in absolute control, of all things for the purpose of the praise of the glory of His grace. It's the grace of God. Pero tatanungin din po natin, if God is indeed sovereign and He wants to save all men, because Jesus Christ died for all, then ang tanong po natin, why then are so many people not saved? Bakit po, mga minamahal, na marami po mga tao hindi pa nakakilala sa Panginoon? In fact, meron pa nga mga tao hindi pa nga naririnig ang salita ng Diyos, have not even heard about Jesus Christ. Di ba? 2,000 years na po ang mahigit 2,000 years na ang nakalipas. Hindi pa rin nakakarating yung mabuting balita sa mga tao. Sa maraming pong lugar sa mundo, na ang tao po ay maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyaya ng Diyos kay Kristo Jesus. They have not even heard about Jesus Christ. Di ba? Kaya meron pong mga nagsasabi na, kung totoo yan sinasabi mo, na si Jesus ang tagapagligtas, ba't ngayon ko lang narinig yan? Ba't ngayon ko lang narinig?
Ba't hindi alam ng tatay ko yan? Ba't hindi alam ng lolo niya? Ba't hindi alam? Kung totoo yan sinasabi mo, bakit ngayon ko lang narinig? At bakit marami mga tao ang, di ba, hindi naliligtas? So makikita po natin, mga minamahal, ang biyaya ng Diyos. Okay. Sa kabila po, ng katotohanan na hindi lahat ng tao ay tatalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus. You see, God is still sovereign in His goodness and His grace. Even if He did not choose to save us. So kaya nga po, mga minamahal, tanggapin po natin na sa lahat at sa huli, anuman po ang kalagayan natin sa harapan ng Diyos, whether we know Him or not, is that someday we will call Him our sovereign Lord and God. Kikilalanin po natin yan. Kung sino po siya. Pero ang katanungan po para sa atin ngayon, katulad ng naging katanungan ng ating Panginoong Yesus nung siya po ay naparito sa mundong ito, sa mga nag-aakala na sila po ay mga tagasunod niya, He asked, "Why do you call me Lord, Lord, and do not the things that I say?" In other words, ano po ang silbi na kinikilala po natin siya ngayon? Na siya po ay Panginoon. Siya po ay Diyos at ating hari. Kung hindi naman natin ginagawa yung kanyang sinasabi. Nabanggit po natin kanina, mga minamahal, na pag ang demonyo ay sinabihan ng Panginoong Jesus na umalis ka dyan, gawin mo yung sinasabi ko, they obey. Hastily. Pero bakit kaya ang tao? Okay. Bakit kaya ang mga tao, di ba, nakikita na kung ano ang sinasabi ng Panginoon Diyos, kung ano ang kagustuhan ng Diyos, pero hindi pa rin kumikilos. Hindi pa rin sumusunod. Bakit po kaya? Kung sabihin kaya sa atin ng Panginoon Diyos ngayon, go and do this. Okay? Anong isipin mo? Isipin ko muna kung gagawin ko yan. Pero sandali. Okay? Ano yung sabi ko? God's command. Ano ho ba yung command? Pag command ba, meron tayong option? Wala. Only compliance. Okay? Pero idagdag mo pa, God commanded. Inutos ng Diyos. God commanded men everywhere to repent. Pero hindi ho ginagawa ng tao. Okay? Kung kaya ako magsabi nun, go and do this. Babaguhin ko yung boses ko. Go and do this. Okay? Susunod ba kayo sa akin? I don't know. Ito lang yung tanong eh. Sino ka ba? Ano ka ba? Oo, command yan. Pero sino ka ba? At kaya po ang mga tao, mga minamahal, alam nila kung ano ang gusto ng Diyos, and yet they don't do it because they don't know God. Mas kilala pa ng mga demonyo ang Diyos kaya sa atin. Mas nakikita nila kung sino ang Diyos. Dahil tayo po'y patay sa ating mga kasalanan, tayo po'y bulag sa katotohanan of who God really is. Diba? Kaya tayo po, iba patay lang, diba? Nagmamakaawa pa tayo minsan, diba? Gawin mo naman yung kalooban ng Diyos. Diba? Para bang sinasabi natin na mas importante ka pa kaysa sa Diyos? Hindi po, mga minamahal. Ibig sabihin lamang yan, huwag na nating tawagin siyang Panginoon. Huwag na lang. Dahil ang katotohanan po niyan, hindi talaga natin tunay na nakikilala ang Diyos at ang kanyang anak na si Jesus.
So that is why, ito pong precious truth of the sovereignty of God is a source of great comfort and encouragement. Isipin niyo po, kahit ano pong mangyari sa atin, kahit ano pong mga bagay na nagaganap sa mundo ngayon, na hindi natin maintindihan kung bakit nangyayari, isang bagay lang ang alam natin, ginagawa ng Diyos yung gusto niya. You know. At ang Diyos po ay natatawa sa atin. As he said in Psalm 3, yung mga hari dito sa mundong ito ay nag-agree na, labanan ang Diyos. But he that sitteth in the heavens shall laugh. Dahil ang katotohanan po niyan, mga minamahal, it's not you and me. No matter how high that we look upon ourselves, but it is, in reality, God is the one doing all things. And to me, that is a great encouragement and comfort and fear and motivation in my life. And so, mga minamahal, sa pagkakalikha po sa atin at sa pagliligtas po sa atin, mga minamahal, it's always God who is ahead of us. Hindi ho tayo pwedeng mauna sa Diyos. Hindi tayo pwedeng mauna sa Kanya. Hindi tayo ang pwedeng unang makagusto o makaisip. Bago pa man maisip o magustuhan ang isang bagay, bago ko pa man makarating sa isang lugar, ando na ang Diyos. Hindi ko tayo pwedeng mauna sa Diyos. At the same time, hindi natin pwedeng iwanan ang Diyos. Hindi ko natin pwedeng i-ignore ang Panginoon Diyos. Okay? Kung iniiwanan po natin ang Diyos, if we ignore God, ibig sabihin po nun, matagal ka niya na iniwan. Bago mo man siya iwanan. If you ignore God, it just means, you were not really, with God from the very beginning. Hindi ho pwede, mga minamahal, na tayo po ay magsawalang bahala. Kung tunay po nakilala po natin ng Diyos, alam po natin yung Kanyang boses, yung Kanya pong salita. Kung tayo po ay sa Kanya, He says, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me." And so, mga minamahal, ipagpatuloy po natin kung tayo po ay talagang sumusunod sa Kanya by acknowledging His sovereignty. So tayo po ay let's pray. Our loving Father, maraming pong salamat sa iyo. May mga bagay po na kailangan banggitin sa umagang ito na sana po ay naging malinaw sa bawat isa po sa amin. At kung meron pong bagay, Panginoon, na kailangan po naming maunawaan, kung makalimutan po namin ang lahat ng bagay na amin pong narinig sa umagang ito, ay panatilihin mo, Panginoon, ang katotohanan sa aming mga puso na kayo po, O Diyos, ang tanging Diyos na marunong, kayo po ang nakakaalam ng mabuti at ginagawa niyo po ang inyong kagustuhan dahil nasa inyo po ang lahat ng kapangyarihan. Maraming pong salamat po, Panginoon, na kayo po ang Diyos namin. Maraming pong salamat, Panginoon, na hindi po kami ang gumagawa o nasusunod, Panginoon, sa aming buhay. Maraming pong salamat sa kaligtasan that you have provided to our Lord Jesus Christ. At dalangin ko, Panginoon, na masumpungan po, Panginoon, ang sino man sa umagang ito. Ang kaligtasan na yan na inyo pong pinagkaloob sa amin bago pa man kami lilangin, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so sige po. So umawit po muna tayo ng isa, just to give us some intermission, please.
Let's sing 455. Follow, I will follow thee. We'll sing the first and last stanza. Follow, I will follow thee. So, 455. Tayo pong lahat ay magsitayo. Tayo po tayong lahat. Stanza 1. Jesus calls me, I must follow, follow him today. When his tender voice is pleading, how can I delay? Follow, I will follow thee, my Lord. Follow every passing day. My tomorrows are unknown to thee. Thou wilt lead me all the way. Stanza 3. Jesus calls me, I must follow, follow him away. When my Savior goes before me, how can I ever stray? Follow, I will follow thee, my Lord. Follow every passing day. My tomorrows are unknown to thee. Thou wilt lead me all the way. Magsiupo po tayo. Okay, so sit back for a while. So ngayon po umagang ito ay may mga magulang po sa ating church na nagpahay po ng kailang intention to dedicate their children, and we praise the Lord for this addition to their family, because this is also part of our LPBC family. So, meron tayong tribute, pero ito muna, let's have this child dedication. So, iniimbitahan ko po, the children and parents. Let's first call, the parents of Thalia Almira Manzano, si Orly, at saka si Floromia Manzano. Can you please come to the front? And also the parents of Peter Wisdom Paredes Tam, Brother Mervin and Joanna. Ayan. Sige, dito lang po tayo sa sa harapan. So inanyayahan ko rin po siguro babanggitin ko na lang yung yung mga tumatayo at papatayuin din natin sila yung mga napili po nila na maging kahalili. How should I say this witnesses or whatever you might want to call them. So para po kay Thalia, we have Gerard Natividad, okay, Rod Tagle, who is not with us, and si Elma Acoyong. Ayan, so pwede kayong lumapit, pwede kayong tumayo. Ayan. Okay, so ito po ang susunod kay Peter Wisdom Paredes Tam. Medyo marami pero ewan ko lang kung andito silang lahat. So sila po ay si Rosan Espedido, Ann Tablada, Kimberly Manuel, G. Santos Agliwan, Rosario Armamento, parang kilala ko yun, si Hailin Male, Risa May Clemente, Noel Sigismundo, Joanna Ol, Glenn,
Okay, kilala ko yan. Armamento. Ayan. Erwin Padua and, syempre, pinakamahalaga sa lahat, si Timothy Tam. Okay? So, ayan. Okay. So, ini-invite ko rin yung ating dalawang deacon, si Brother Sosimo. Kung pwede po ma-invite ko po kayo na mag-pray para sa atin, at si Brother Danny, So, ipagpe-pray lang po natin ito po mga batang ito, So, una po, papakilala ko po sa inyo si Brother Danny ba dyan? Ayun, okay, bababa. Si Thalia Almira Manzano, born September 1 sa Muntinlupa City. Ayan. At si Peter Wisdom Paredes Tam, born August 15, 2013 sa Las Piñas City. So hilingan ko po si Brother Danny, kayo po ang mag-pray para kay Thalia Manzano, sila At si Brother Sosimo, kung pwede po ipag-pray niyo po si Peter Tam, may ipag-pray niyo po Peter po ang pangalan yung pogi at saka yung maganda si Thalia. Ayan. So, Thalia po. The Manzano. Okay? So, pagkatapos po ninyo, ako po ang magpipray naman. So, si Berdani po muna. Kay Thalia, tapos kayo po kay Peter. Tayo pong lari tumayo. Manalangin po tayo. O aming Diyos na dakila, kami po Panginoon ay lubos na nagpapasalamat po Panginoon sa inyo pong kabutihan, O God, sa bawat isa po Panginoon sa amin, lalo na po Panginoon sa family ni Mr. Manzano, ang aming pong kapatid Panginoon. Salamat po Diyos sa kanila pong desire, O God, na may handog Panginoon nila, ang kanila pong anak na si Thalia. O God, kayo po Panginoon ang patuloy na maggabay Panginoon sa kanya pong mga magulang Panginoon sa pagpapalaki Panginoon sa kanya. Tulungan niyo ang bawat isa rin po Panginoon na kasama po namin ngayon sa umagang ito na kaming lahat Panginoon ay sama-sama na nananalangin po Panginoon para sa kanya Panginoon. Patuloy na pangunahan po ninyo Panginoon ang kanya pong family Panginoon. Sa kanila po Panginoong desire Panginoon ang kanila pong anak, O God, ay may pagkatiwala po sa inyo at papalaki nila nawa Panginoon siya na tunay Panginoon na may makilala ka po Panginoon. Salamat po Panginoon sa mga magulang Panginoon na patuloy Panginoon na nagtitiwala Panginoon. Hinahanap po kayo Panginoon para maging gabay sa pagpapalaki Panginoon sa kanila pong anak. O God, pagpalain po ninyo ang family ni Mr. Manzano, ang aming pong kapatid, at gawin din po Panginoon sa kanya pong may bahay, sa kanya pong pag-aaruga Panginoon sa kanila pong anak. Tulungan niyo rin po kami, Panginoon, na patuloy na maging bahagi po, Panginoon, sa amin pong pagsubaybay, Panginoon, sa paglaki ng batang ito, Panginoon. O God, sa umagang ito, dalangin po namin na kayo, Panginoon, ang manguna sa kanila pong buhay, na kanila po, Panginoon, masubaybayan at mapalaki po, Panginoon, ang kanila pong anak. Ang lahat nito, Panginoon, hinihiling po namin sa iyo sa pangalan pa ng Jesus. Amen. Panginoon Diyos, mahal naming Ama, ako'y lumalapit sa iyo. Pinupuri po namin, Panginoon Diyos, ang mag-asawa, Mr. and Mrs. Tam, na ialay po sa iyo ang kanilang anak, Panginoon Diyos, na ngayon ay kasama nila. Panginoon Diyos, mahal naming Ama, pinapanalangin namin, Panginoon Diyos, na iyo po, Panginoon Diyos, i-bless ang mga magulang niya na sa habang panahon ng bata ay lumalaki, Panginoon Diyos, ay sila, Panginoon Diyos, ang pinakang mahalagang gabay sa bata nito. Dalangin namin, Panginoon Diyos, na ang bata na ito ay lumaki, Panginoon Diyos, na Panginoon Diyos ang focus ng kanyang puso, isip at damdamin, Panginoon Diyos, ay ang tungkulin ng isang tao sa iyo. Sabi mo nga, Panginoon Diyos, sa banal na aklat,
train up a child in the way he should go, and when he grows up, he will not depart from it. Ganon, Panginoon Diyos, ang hangad namin, Panginoon Diyos, nasa anak, Panginoon Diyos, Mr. and Miss Tam, Panginoon Diyos, ay maging isang ulirang bata siya na namumuhay ng makadiyos, Panginoon Diyos, upang siya, Panginoon Diyos, ay maging upang sa ganon, Panginoon Diyos, siya ay maipagmamalaki, Panginoon Diyos, ng kanyang mga magulang na isang mabuting Kristiyano. O Panginoon Diyos, malaming Ama, ito po ang aking samot dalangin sa iyo sa tamis na pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus, na aming pong Panginoon, tagapagligtas. Amen. Panginoon, ibinibigay po namin sa iyo ang dalawang batang ito, Peter and Nathalia. Alam po namin po, Panginoon, na hindi po sa aming mga kamay, sa mga magulang, kung hindi nasa inyo pong kamay ang kanila pong future. At meron ko pong plano, Panginoon, para sa kanila. At simula po sa araw na ito, sila po ay pinagkakatiwala namin sa iyo. Hanggang sa dumating ang panahon po, Panginoon, na ipikit po namin ang aming mga mata at sila po, Panginoon, ay ipagkakatiwala po namin ang kanilang buhay, Panginoon, sa iyo. Nakakasigurado po kami, Panginoon, na kayo po ay makakasama po nila dahil kayo po ang nagbigay sa kanila po, Panginoon, ng pagkakataong ito para po sila ay ma-dedicate, maialay po, Panginoon, sa iyo. At nawa po, Panginoon, gabayan mo ang kanilang mga pamilya po, Panginoon, na maging huwaran po ng pagsunod sa iyo. Maraming po salamat. Ito po ang aming samodalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, congratulations, Manzano and Tam family, for your child dedication. So, palakpakan po natin ang mga babies. So, next po tawagin muna si Brother Willie, bago, para maibigay na po yung ating mga announcement. And then we'll have our tribute bago po yung ating second message. So, good morning and congratulations sa ating pong mga magulang. Sige po, so happy Mother's Day po sa lahat. And for our announcement, unahin ko lang po na natin, bago po maibigay yung mga palaala, yung pong mga visitors. So nagagalak po tayo, there we have some visitors na nag-walk in. Of course, meron po ila invited ng mga members po natin. And kasama po natin this morning si Mr. and Mrs. Agregado Elenita and Virgilio Agregado from Faith Fundamental Baptist Church of Antipolo. Can you please stand up, ma'am? Sure. So, nandiyan po sila. So, salamat po sa inyong pagdalo. They just transferred dito sa MetroCore. So, hopefully, inibitahan din po namin kayo na makadalo po sa church. Welcome po kayo. Pwede na po kayong maupo. So, kasama rin po natin ngayon, bisita po ni Mr. Manzano, si Elina Akuyong. Can you please stand up, ma'am? So, nandun po. Maraming salamat po. Also, we have with us this morning si Lenny Valera. Sino po si Lenny? Okay, so maraming salamat po sa inyo pong pagdala. Is there any first time na maaaring hindi po namin nabigyan ng visitor's card? Of course, once again, natutuwa na kami. Nakita namin sila Sir Rosario and Brother Glenn. Welcome muli sa church. Palakpakan po natin ang ating po mga panahon. Maraming salamat po. Sige po, sa ating po mga palala, of course, we're already in a second Sunday. So napakabilis po ng panahon at purihin po ang Panginoon sa natapos pong DBBS. So since Monday, so nag-graduation Friday. So 5 days po yung ating pong DBBS. And purihin po ang Panginoon sa success and of course sa support sa mga volunteers, sa mga teachers po natin na nakasama po natin for the whole week. And hindi lang 1 week yung preparations, mas matagal yung paghahanda. Salamat po sa mga young people na talaga pong nag-prepare at nagtiyaga po para
ihanda po yung ating pong DBBS. Since this is our second Sunday, it's our scheduled meeting sa ating pong Board of Trustees. So 4 p.m., magkita-kita po tayo mamaya to all members po ng board this afternoon. Sa ngayon po, General Sunday School po tayo sa ating Sunday School. But just want to remind yung po mga teachers from youth, sa young people po hanggang adult, we have only 8 weeks bago matapos po yung ating pong first half. And on the 7th week from now, we have our departmental exam. So sana po synchronize yung lesson. Matapos nyo yan on the 6th week, you can have 2 exams or 3, depende po sa schedule nyo. So dapat matapos natin yung lesson 13 on June, maybe a week before June 22. So that would be June 15. So by mid-June, dapat tapos na po yung lesson. So tingnan na lang po yung schedule nyo, no? From young people hanggang adult po. Dito po, sama-sama tayong mag-exam. Prepared by our pastor yung exam po based on our lesson. So ginagawa po natin, of course, para maging makita po natin how we really be attentive do sa ating pong pag-aaral. At susubukan po natin kung sino yung magtatap from young people, sa ladies, sa men po ng ating pong Sunday School. Sa adult class po yan. Sige po, so that would be on June 22. Mission trip. Bukas na po ang alis ng mga pupunta po ng Bicol. And as we announced before, sana po tutuloy po tayo ng Tacloban ng Yolanda victim, pero hindi po natuluyan, dahil yung contact ho natin, mukhang hindi ho nagkaroon ng magandang arrangement. But instead of going to Tacloban to bring relief, hindi na ho kami nag-collecta ng 50,000, but nagpapasalamat po kami, mayroon nang nagbigay, so we can use that dun sa DBBS sa Bicol. Okay, so yung po mga nagbigay na for Yolanda victim, we'll use that to DBBS Bicol, and also to visit one of our missionary in Tacloban, in Samar, kay Pastor Joel Sinokbit. So, in relation po that, dahil po dyan, we also, again, humihiling po kami ng sponsor para po sa DBBS Bicol and to visit one of our missionary in Samar. So, mamaya po, bagamat tomorrow na po yung alis, pwede naman po yan, just your commitment. Hindi naman kailangang i-turn in nyo po ngayon yung commitment nyo po. The following week, wala namang problema kasi ayaw lang ho namin kasi magkasabay-sabay because katatapos lang po natin ng DBBS. So once again, hihilang ko po one of our member na habang siguro bago kayo umuwi, meron po tayong sign-up sheet. Po. So may mga nag-sign up po dito for commitment and even next week, sa kanyo lang po turn in yung sponsor for our DBBS Bicol. So to all members, yung volunteers po natin, nasasama po sa Bicol bukas, pwede hong magpaiwan kayo sandali after the General Sunday School for a short meeting. So Pastor and I will meet you for orientation, and I believe Lawrence will go ahead tonight, Brother Lawrence. Okay, so mauna po si Brother Lawrence and kami ho bukas ng gabi. So we'll give you a detail kung ano po yung gagawin natin doon. At yung pang gustong sumama, makipag-alam lang po sa amin. Although marami po kaming in-invite, but we cannot say na makasama po lahat dahil yung pong sasakyan, limited po yung capacity po ng sasakyan, the accommodation. That's why we have to meet after the General Sunday School. At kung hindi man po kayo mapasama, bagamat nagpaalam na po kayo, of course, napapasalamat po kami dahil nandiyan po yung desire nyo. Pero kung kaya naman po ng sasakyan at we can accommodate lahat po ng mga nag-desire na makakasama po sa Bicol. Of course, family po ni Pastor Sir Cynthia, kasama po sila. And papasalamat po tayo dahil nakasama po natin sila ngayon once again. Makakapagturo po ng mga bata doon sa Bicol. Ang nakalista na po sa Bicol is 120, I believe, kay Lawrence. At pwede pang umabot hanggang 150. So we really need teachers na magtuturo po. Marami po yon. Of course, ano po ang ginagawa po natin maliban po sa tinuturuan? Pinapakain po natin sila. As well as the teachers, sinusundo po natin yan.
we invite parents. Kumbaga parang kung hindi man po kayo makasama no, sa evangelism effort na ginagawa po ng church, you can join us sa prayer and also yung sponsor nyo po. Okay, so sana nga makapunta tayong lahat para mas marami, di ba? Pero mahirap din po na nandun tayo lahat. Yung host po natin, hindi ho madali na mag-host ng ganong karaming bisita. So ipag-pray nyo po kami at ipag-pray nyo rin po yung success ng DBBS sa Bicol. Yung sasakyan po, 2 sasakyan ho ang gagamitin. Yung adventure po ni Brother Lawrence at saka yung L300 ng Church Pray for the Driver, myself and Brother Lawrence at ilan po makakasama po namin. So yun lang po and babalik ko na kay Pastor. Magandang umaga po. Okay, so bago po yung ating second message this morning, let's give this time para po sa ating mga young people sa kanila pong Mother's Day tribute. If we are ready. So we'll start with a video, mga clips na put together as a movie. So ang ano nga lang po natin, the color ng atin pong projector is not the same dun sa laptop. So pero I hope na you can still distinguish po sa yung natin. So pasensya na po. We need to pause the video kasi hindi marinig, hindi maintindihan. So we'll just get a speaker. I think we'll just proceed sa special number. So special number po muna kami sa Tagalog.
Simula sa sinapupunan hanggang mundo'y kinamulatan, ang kalinga mo'y hindi mapapantayan. Dahil sa iyo, aking ina, si Jesus ay nakilala, at sa buhay mo siya ay aking nakikita. Walang hanggan, papuri ang hatid sa Diyos Ama natin na nasa langit, sapagkat ibinigay niya sa ating sina. Kahit buhay ay kanyang iaalay. O Diyos, aking lubos na panalangin, sina ay laging mapapiling. Siya po ay iyong ingatan, desisyon ay gabayan, at pag-ibig namin ay maramdaman. Siyang tunay kong kaibigan, lagi ko siyang nalalapitan. Ang pag-ibig niya laging nararamdaman. Buhay man ay suliranin, agad niyang ipananalangin. Kay Jesus palagi siyang nananalig. Sa aking munting awitin, isang mensahe ipararating. Sina'y palagi nating mamahalin. Mayroon man siyang kahinaan, agad natin siyang alalayan. Panalangin natin ay kanyang kailangan. Walang hanggan, papuri ang atin sa Diyos Ama natin na nasa langit, sapagkat ibinigay niya sa akin sina. Kahit buhay ay kanyang ialay. O Diyos, aking lubos na panalangin, sina ay
kapiling. Buhay niya iyong habaan, lakas po'y dagdagan. At pag-ibig namin ay maramdaman. So I hope na ready na po yung ating sound. Okay na? Lola, happy Mother's Day ho. Pasensya na po sa ano yung sa mga kapagitan ng mga pinagagawa ko bawat taon. Pero yung babait na po ako, college ko na po. Tama, salamat po sa lahat. Happy Mother's Day and thank you sa lahat ng advice mo sa akin. I'll make sure na yung magawa ko kayo. Happy Mother's Day po. Maraming salamat sa lahat mo ng ginawa niyo po sa amin. Dalawang kapatid sa Malapit. Tayong tatlo lang sa buhay mo namin po. At sana po magpatuloy po tayo sa paglalakbay po natin sa buhay. Happy Mother's Day po. Salamat sa mga kaalaga niyo sa pagtatrabaho para sa lang. Mother's Day ho. Salamat sa lahat ng ginawa ko para sa akin. Natry ko po maging masunurin at mabait na. Hello po, Happy Mother's Day, Nanay. I like in the church life everything you cook. Salamat po. May ebidensya naman. Kaya, thank you, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, Mommy. Thank you for all the care and giving this game. Thank you po. Happy Mother's Day! Hi, Ma! Happy Mother's Day! Ayun! Happy Mother's Day! Happy Mother's Day! Happy Mother's Day! Happy Mother's Day! Mother's Day! Mama, Happy Mother's Day! Happy Mother's Day! That's... Hello, Mommy. Happy Mother's Day. Thank you for making me Sige po. So, hilingan po natin ang lahat po ng mothers na umakyat po dito sa harapan para po maihiwalay kayo sa congregation and mas makita po kayo. Okay? So, hilingan po natin lahat ng mothers to stand at fill po natin itong harapan, and after this, we'll do a picture taking. But before that, we're going to just give something na para pong pag-recognize, pag-acknowledge sa lahat po ng inyong ginawa sa amin, mga anak. Okay, oh.